At ayan mga kakripto, balitang Clarity Act na naman po tayo sa video na ito. Sabi rito ay Fresh Clarity Act update for XRP holders from Senator Cynthia Lummis. Ayan, isang napakainit na balita na direktang makakaapekto po sa bawat XRP holder sa buong mundo. Habang ang karamihan sa mga senador sa Washington ay naghahanda na sanang umuwi para sa kanilang bakasyon, mukhang magbabago po ang lahat ng kanilang plano. Ayon po kasi sa pinakabagong ulat natin dito, kay Times Tabloid, maaaring hindi po matuloy ang pag-alis ng Senado ngayong Biyernes dahil po sa isang napakahalagang misyon. At ayan po si Senator Cynthia Lummis. Siya po ang chairwoman ng Senate Subcommittee on Digital Assets. At siya po ay hayagang nagpahayag sa Fox Business sa isang panayam kay Maria Bartimoro na posibleng magtrabaho pa sila hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. At ang pangunahing dahilan ay ang pagpasa po o pagboto para sa napakahalagang Clarity Act. Ang crypto analyst po dito na si Bank XRP, ayan, ay nagbahagi po ng videong ito sa ating community para iparating kung gaano kalaki ang usaping ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng balitang ito, kung bakit nagkakainitan sa Washington, ano ang natitirang sagabal sa negosasyon, at ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga hawak na XRP. Ayan, magiging tagumpay na ba ang Clarity Act ngayong linggong ito? Sa puntong ito ay tignan po natin kung bakit naging ganito katindi ang desisyon ni Senator Lummis. Sabi nga niya ng tuwiran sa kanyang panayam dito, hindi raw nila iniisip na aalis na sila ng Biyernes nang walang ginagawang hakbang. Nakatakda po silang magtrabaho hanggang sa weekend para tapusin ang voting process sa mga pending bills at kasama na rito ang inaabangang Clarity Act bago po magsimula ang August recess. Sa aking opinyon, ang hakbang na ito ay nagpapakita na umabot na sa dulo ang pasensya ng mga nagtataguyon ng crypto regulation sa Amerika. 11 buwan na po ang lumipas sa pag-uusap at negosasyon ukol dito. Sa loob po ng panahong iyan, humingi po ang mga Democrats ng mahigit 300 pages ng mga karagdagang provision at saka amendments para lang mabuo ang kasunduan. Sabi nga ni Senator Lummis dito, it's just time to get people on the record. Kaya sa aking pananaw, napakahalaga nito dahil gusto na nilang makita ng publiko kung aling mga politiko ang talagang susuporta sa digital assets at kung sino ang mga pilit na humaharang. Sa halip po na magpatuloy ang pagkaantala, mas pinili nilang ilantad na sa botohan ang tunay na panindigan ng bawat senador. Ngayon ay bakit po ba matindi ang bipartisan pressure para sa botohan? Ayan, hindi po nag-iisa itong si Senator Cynthia Lummis sa laban na ito para itulak ang botohan. Si Senator John Kennedy, ayan, ay hayagang ding nagpahayag na kanyang suporta at sabihin dapat lang na maipasa na ang batas na ito. Ayon po kay Kennedy, wala siyang problema kung mananatili sila sa Washington kaysa umuwi ng maaga sa recess dahil inaasahan ng mga mamamahayag na Amerikano na aaksyonan ng Senado ang ganitong mga crucial o napakahalaga na batas. Bagamat hindi pa opisyal na naidaragdag ang Clarity Act sa pangunahing agenda sa session, ang mga boses na tumatawag para sa mabilisang aksyon ay lalong lumalakas araw-araw. Sa aking opinyon, ang pressure na ito mula sa iba't ibang partido ay isang magandang sinyales na ang industriya ng crypto ay hindi na basta-basta binabaliwala sa Senado. Kapag ang mga politiko tulad ni Lummis at Kennedy ay hayagang nagsabi na handa silang mag-overtime, ibig sabihin ay nararamdaman na nila ang bigat ng boses ng publiko at ng community. Ang ganitong uri ng bipartisan pressure ay karaniwang nangyayari kapag malapit na ang isang desisyon. Kaya sa aking pananaw, kahit may mga pag-aalinlangan pa ang ilang mambabatas, ang simpleng
pilit na dalhin ito sa floor para sa botohan ay isa pong malaking panalo para sa buong crypto sector dahil pinuwersa nitong magdesisyon ang mga nakaupo. Ngayon ano naman ang natitirang balakid sa pagitan ng Democrats at ang Republicans? Ayan, kahit na malapit na ang botohan, mayroon pa rin isang natitirang mabigat na issue o speaking point sa mga nagpapatuloy na negosasyon. Ang layunin po ng Clarity Act ay magtatag ng malinaw na balangkas o regulatory structure para sa digital assets sa United States, kung saan ay nililinaw ang legal na pagkakaiba ng mga assets na itinuturing na commodities laban sa mga itinuturing na securities. Gayun pa man, ang pinakahuling problema ay nakasentro po sa tanong kung ang State Attorneys General ba ay dapat magkaroon ng otoridad na maghain ng kaso laban sa Department of Justice pagdating sa ethics enforcement. Sinusuportahan po ito ng mga Democrats, ngunit tinututulan naman ng mga Republicans at maging ng White House. Ngayon, sa aking opinion, normal sa mga malalaking batas ang magkaroon ng ganitong uri ng huling sagupaan bago po tuluyang pirmahan. Ang issue tungkol po sa State Attorneys General at saka DOJ ang pumipigil sa pinal na pirma dahil pinaglalaban ng bawat panig ang kanilang kapangyarihan sa legal na aspeto. Buti na lamang at sina Senators Tom Teles at saka Robin Gallego dito, ayan, highlight lang natin, ang nangunguna ngayon sa mga usapan para tuluyang tulay ang agwat na ito sa pagitan ng dalawang partido. Sa aking pananaw, ang anumang kasunduan na lalabas dito ay mangangailangan pa rin ng pinal na pag-aproba mula kay President Trump bago po ito ganap na umabante. Ang huling hakbang na ito ang pinakamahirap, pero ito rin ang magpapasya kung ang batas ay magiging matatag o magkakaroon ng mga butas sa inarap. Ngayon ay paano po ito makaka-epekto kay XRP at sa buong market? Ayan, dito naman po tayo sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga holdings na XRP. Sa XRP ay direktang makikinabang po syempre sa pagpapasa ng Clarity Act dahil ang batas na ito ang magpapatibay panalo sa regulatory clarity na matagal nang pinaglalaban ng Ripple laban sa mga regulator. Ang mismong pagkakaroon po ng botohan sa sahig ng Senado, kahit paano man ang maging huling resulta nito, ay magiging isang napakalaking hakbang pasulong para sa industriya. Kaya ilalagay nito ang bawat senador sa opisyal na record kung saan nakatayo sila pagdating sa regulasyon ng digital assets. Ngayon, sa aking opinyon, ang pinakamalagang aspeto rito ay hindi lamang ang agarang pagpasa, kundi ang pagbibigay linaw sa legalidad na matagal nang hinahanap ng mga malalaking institusyon. Si XRP po ay dumaan sa napakahabang laban sa batas. At ang ganitong uri ng federal na batas ay magsisilbing pinal na kalasag laban sa mga hindi patas na pag-atake ng mga dating regulator. Kaya sa aking pananaw, kapag nakita ng market na ang mga senador ay seryosong bumuboto na para sa transparency, ang kumpiyansa ng mga investors ay titindi ng gusto. Ang mga susunod na araw ang magpapasya kung mangyayari ba ang botohan ngayong linggo. Pero ayon po kay Senator Lummis, malaki ang tiwala niyang matutuloy ito. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang desisyon po ni Senator Cynthia Lummis dito, ayan, ang tamis po ng kanyang ngiti. Ayan, ang kanyang layunin ay itulak po ang Senado na mag-overtime ngayong weekend para sa Clarity Act. Sana ay nagpapakita po na umuusad na ang mga pagbabago sa Washington. Bagamat mayroon pang natitirang tensyon sa pagitan ng mga partidong pagdating po sa kapangyarihan ng State Attorneys General, ang pressure para magkaroon na ng pinal na desisyon ay abot kamay na. Kaya manatili po tayong kalmado, maging mapanuri sa mga kaganapan at laging subaybayan ang mga opisyal na balita habang hinihintay po natin ang mga susunod pang hakbang ng ating ng pamahalaan ng US.
at ang magiging epekto po nito sa ating mga portfolio. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito